Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa Senado, minabuti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglabas ng Proclamation No. 1318 na nananawagan sa Kongreso na magkaroon ng special session bukas, June 17. Walang ibang hangad ang Pangulo kundi mapabuti ang kapakanan ng taumbayan dahil layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislations katulad ng National Center for Geriatric Health, amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, or GASTE Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations, or AICS, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geography Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas School Act, amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taumbayan. Maliban dito, masisimulan na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services. Sa gitna ng mga hamon sa loob at labas ng bansa na sumusubok sa katatagan ng taumbayan, hindi ito ang tamang panahon upang magkawatak-watak ang puwersa ng Kongreso na dapat sana ay magsisilbing lakas ng sambayanang Pilipino sa mga ganitong pagkakataon. Naniniwala din ang Pangulo na taumbayan ang dapat na sentro ng paninilbihan ng mga lingkod bayan, hindi ang kapangyarihan ng mga politikong ganid sa posisyon na sunod-sunuran sa kapangyarihan. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ngayong araw. Ang unang pagbisita ng German President sa nakalipas na mahigit 60 taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., indikasyon ng pagbisita ng German President sa commitment ng kanilang bansa na panatilihin ang momentum sa high-level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang mensahe na mas lalo pang titibay ang ugnayan ng Pilipinas at Germany sa bilateral at multilateral fields. Napag-usapan naman sa bilateral meeting ng dalawang leader ang iba't ibang usapin kabilang na ang peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy, at labor. Partikular na pag-usapan ang tungkol sa pagsulong ng Pilipinas bilang pangunahing investment destination ng mga lumalagong German companies sa bansa. Pagpapanatili ng defense cooperation lalong-lalo na sa paglagda ng Defense Cooperation Arrangement at ang pag-alalay ng ilang German companies sa modernization ng Philippine Coast Guard. Mapanatili ang matibay na suporta ng Germany sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS at Arbitral Award. Pagsuporta ng Germany sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Masiguro ang kapakanan ng mahigit 45,000 ng mga overseas Filipino workers sa Germany. Patuloy na pagsuporta ng Germany sa TechVoc projects ng Pilipinas at patuloy sa paghikayat sa climate cooperation sa ilalim ng GIZ initiatives. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Maricel Halili ng TV5. What was the reaction of the President when he learned that China imposed sanctions against Secretary Guibo? How will this affect our relationship with China? Nagsalita na po ang DFA patungkol dyan. Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Guibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano ng Bombo Radio. Ano po ang reaksyon ng palasyo sa pahayag na mismong si Vice President Sara Duterte ang posibleng tumayong testigo sa kanyang impeachment trial? Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng
kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan. Sunod na tanong mula kay Rafi Aying ng Daily Tribune. On the possibility na hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara dahil siyam sa mga senador ang may kaso hinggil sa flood control scam. Kung makakasuhan lahat at maaaresto, 15 na lang ang matitira. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Siguro hindi lamang po reaksyon ng Malacanang ang dapat nating alamin, kundi reaksyon ng taong bayan. Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil meron pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaattend naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umattend sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Any statement from Palace regarding reports that US and Iran have reached an agreement to end the war and open the Strait of Hormuz? Follow-up question, may ginagawang assessment ba ang palasyo through its economic managers kung gaano kalaki ang magiging epekto sa bansa ng posibleng pagbabalik ng normal na oil supply sa global market, and do we expect na bababa na din ang presyo ng kuryente and transportation? Siguro hindi lang naman Pilipinas ang nagnanais na maayos ang gusot sa Middle East. Pero dahil dito, tinanong po natin mismo ang opinyon ni Secretary Arce Balisacan at ito po ang kanyang tugon sa katanungan na yan. Ito po, we are gathering info for our assessment. The indications are that, given the destruction of logistics, damaged infrastructure, and the depletion of inventories, it may take months before global prices fall to pre-war levels. Still, the development will benefit the country as we remain dependent on imported fuel from the Middle East. End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Viral story po ngayon ang kwento ng isang byuda na namatayan ng asawa matapos umanong i-deny ng ospital ang paggamot sa kanya dahil sa 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Marami po ang nadismaya sa healthcare system ng bansa dahil sa pangyayaring ito. May direktiba po ba si Pangulo para matiyak na hindi ito mauulit at mapakinabangan talaga ang PhilHealth? Alam na po natin kung paano po nagpupursige ang Pangulo natin para po mapaganda ang healthcare ng bansa. Nandiyan na nga po ang zero balance billing, nandiyan na rin po ang pagpapalaki ng coverage sa PhilHealth. So, tandaan po natin, ang outpatient po ay covered po ito ng PhilHealth. So, kung meron man mga tao na hindi po na-explain mabuti ang coverage ng PhilHealth, yan po ay dapat na maimbestigahan. Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan. At tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan. So, titingnan po natin, hindi pa po natin alam kung sino ang may pagkakamali dito, pero ipinag-uutos po ang tamang at masusi na pag-iimbestiga dito. Dahil hindi po ito dapat maulit kung totoo na PhilHealth staff ang nagkaroon ng pagkakasala dito. Sunod na tanong mula kay Ian Cruz ng GMA. Yusek, dapat po bang paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, and I quote, "Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM." End of quote. Alam naman natin si Vice Presidente ay paiba-iba ng kanyang mga sinasabi. Kung matatandaan niyo po, July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025, lahat sila ay nagnanais
na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo. Kaya siguro mas dapat nating isipin kung ang mga sinasabi ba ng Vice Presidente ay pampolitika o nasa puso niya o nasa utak niya. Dahil pa iba-iba ang kanyang naratibo. Hindi makakaila ang nais niya. Pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Pati ang kanyang mga kaalyado, nandiyan ang mga gawain, nandiyan ang paninira sa Pangulo. So, sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age. Kasi sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So, sino ba talaga ang walang age? Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina ng GMA. Sabi ninyo kamakailan gusto ng Pangulo na mauna ang Senado na magkasundo bago patawag ng special session. Else, mababaliwala ang gusto ng Pangulo. Ibig sabihin ba sa ngayon ay naayos na? Sa ngayon po, hindi natin alam kung ano ang tunay na sitwasyon sa Senado. Pero, of course, ang gusto ng Pangulo ay magkaroon ng kaayusan sa Senado dahil kailangan sila talaga magtrabaho. So, nasa kanila pong kamay yan. Sa ngayon po, ang obligasyon ng Pangulo ay ginawa niya. Nagpatawag po siya ng isang special session at nasa kamay na po ito ng mga senador kung kayo rin po ay tutugon sa inyong obligasyon. Sunod na tanong kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Senator Ping Lacson says handa sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano na isasagawang special session. Nababahala ba ang Malacanang sa posibilidad na magkaroon ulit ng kaguluhan sa pagdaraos ng special session? Alam po natin na sila ay dapat na maging professional at sila naman ay mga senador at alam naman nila ang kanilang mga tungkulin. Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano, hindi lamang dito sa Senado, kundi pati sa House of Representatives kung saan hindi niya rin binitawan agad-agad ang posisyon bilang House Speaker. Kahit na mayroong usapan, may term sharing agreement, hindi niya agad ito tinupad. So maganda po, nahanda sila dahil ang paghahandang ito sa mga gitong klaseng kaguluhan ay dapat lang masolusyonan agad para sa taong bayan. Hindi sa pansariling ambisyon ni numan. So dapat talagang tutulan ito dahil ang dapat isipin nila taong bayan at ang interes ng bansa. Huling katanungan mula kay Joash Malimban ng Bilyonaryo News Channel. Tinawag ni Representative Ellie San Fernando si Executive Secretary Ralph Recto na salot sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil umano'y hinaharang ni Recto ang pagbubuwag ng provincial rate at pagtanggal ng VAT. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Follow-up question, ayon kay Representative Ellie San Fernando, in 4 years, walang kahit anong panukalang batas o batas na naipasa tungkol sa mga manggagawa si President Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ang response ng Malacanang dito? Unang-una po, ang Pangulo, ang administrasyon ay ginagawa ang tungkulin ng naaayon sa batas at kung ano lang yung sakop nilang kapangyarihan. Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026, kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga. Ito po ay ayon na rin po sa pagtutulungan ng DOLE, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, kung saan ang ahensya na ito ay tumutugon sa pag-increase o pag-monitor ng tamang sweldo
kada region. So ito po ang obligasyon ng administrasyon. At kamakailan nga lamang po ay meron din pong pag-increase ng sweldo dito sa Region 3. Yan po ay nakita po natin as of April 16, 2026 ay nagkaroon po ng karagdagang sweldo sa mga manggagawa sa Region 3. So in other words, ang Pangulo po at ang administrasyon, pati na po ang DOLE, ay tumutugon sa kanilang mandato na naaayon sa batas. Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So wag pong ibato ang trabaho nila sa ehekutibo dahil yan po ay trabaho ng Kongreso. Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas. Sa inyo pong obligasyon yan. Kayo po ang magbalangkas ng batas, kayo po ang makipagdebate, at kayo po ang magbigay ng bill para maipasa ang isang batas. At patungkol naman sa pagsasabi na salot, pati po yung VAT, wala po sa kamay na Executive Secretary ang pagtanggal ng VAT. Economic managers, of course, absolutely, pwede silang magbigay ng opinion. Yan ang kanilang trabaho. So dapat siguro malaman natin, ano ba ang tulong ng VAT sa bansa? Saan ba ito nagagamit? At kung balak niyo po itong patanggal, hindi rin po ito katungkulan o hindi po ito hawak ng isang executive secretary. Ito po ay hawak din at nasa kamay ng Kongreso. Trabaho niyo po yan. Yan na po ang huling katanungan. Balik sa iyo, UC Claire. Maraming salamat. Walang oras na sinasayang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magpaabot ng iba't ibang tulong sa mga residenteng niyanig ng lindol sa Mindanao. Noong Lunes, personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga biktima ng lindol sa Sarangani Province at General Santos City kung saan namahagi siya ng aabot sa 278 million pesos cash assistance sa mga lokal na pamahalaan na lubhang tinamaan ng pagyanig. Ang Sarangani Province at General Santos City ay makakatanggap ng tig 50 million pesos. Tig 30 million pesos naman ang South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos ang Davao Occidental at Glan Sarangani, at 15 million ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Makakatanggap din ng tig 3 million hanggang 10 million pesos ang 12 iba pang apektadong LGUs. Naglaan din ng 50 million pesos ang pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa mga pagsasaayos ng mga buildings at hospital sa bayan ng Alabel at Glan. Ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling ay mamamahagi ng 30,000 cash assistance sa mga pamilyang nasiraan ng bahay. Samantalang ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sani Angara ay naglabas ng 21.93 million pesos para sa clean-up at pagsasaayos ng mga sirang classrooms sa Mindanao. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nakahandang magbigay ng iba't ibang uri ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay naglaan ng sapat na food packs at iba pang relief goods sa mga apektadong lugar, lalo na ang iba pang isolated areas katuwang ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Sa utos ng Pangulo, nabuksan na ng DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ang Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani at iba pang bahagi ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road sa Glan, Sarangani.
Ligtas na ring nakabalik ang mga pasyente at balik normal na ang operasyon ng Sarangani Provincial Hospital at Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City matapos ang isinagawang rehabilitasyon ng DPWH. Ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa nagpadala na rin sa Sarangani at General Santos City ng mga hygiene kits, gamot, vitamins at iba pang medical supplies. Dumating na rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH Cotabato Region Medical Center upang magbigay ng karagdagang tulong medikal. Patuloy din ang DOE sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin at ng National Electrification Administration sa pangunguna ni Administrator Antonio Mariano Almeda at mga kooperatiba sa pag-aayos ng kuryente sa Sarangani at General Santos City. Sa ngayon, lahat ng apektadong ospital ay may kuryente na. Ang DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda ay nagpadala na rin ng 19 Starlink kits sa Sarangani at General Santos City upang siguraduhin ang maayos na linya ng komunikasyon para sa emergency response. Sa gitna nito, nakiusap si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga residente na manatiling handa sa mga aftershocks at agad na sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naglabas ang Department of Budget and Management ng initial amount na 362 million pesos bilang suporta sa rehabilitation at reconstruction ng mga nasirang facilities sa Sarangani, General City at South Cotabato. Binigyan diin ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na kinuha ang pondo mula sa Local Government Support Fund na direktang ida-download sa mga apektadong local government units upang mapabilis ang recovery efforts at muling maibalik ang mga infrastruktura sa mga lugar na lubhang tinamaan ng lindol. Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang disaster response and recovery financing strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa barangay Dadyangas East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon. Kabilang din dito ang pag-ayos ng mga kalsada at ang pagtayo ng tulay sa alabel at rehabilitasyon ng ospital sa municipality ng Glan. Nagpalabas din ang DBM ng 122 million pesos sa South Cotabato bilang suporta sa nasirang kalsada na nagduduktong sa Barangay Akmonan at Barangay Kablon sa bayan ng Tupi. At bago po tayo magtapos, nakatakdang magtungo sa Kazan sa Russia bukas, June 17, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang mapapakinabangan ng taumbayan ang presensya ni Pangulong Marcos Jr. sa Russia, partikular na sa usapin ng climate change, health, counter-terrorism at transnational crime. Mahalaga rin ang partisipasyon ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit upang mas lalo pang mapalawak ang ugnayan ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Bukod rito, mahalaga rin ang papel na gagampanan ni Pangulong Marcos Jr. sa paggunita ng ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang host country ang Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay marunong tumanggap ng pagkatalo. May pusong nakasentro sa bayan at sa taumbayan. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.